Isang malakas na unos ang humahagupit. Hindi ito isang bagyo ng ulan, kundi isang tunay na bagyo ng hangin, isang bagyo ng kidlat at hangin. Sa lugar ng mababang antas, maaari lamang itong tawaging bagyo ng ulan, wala ring hangin. Ngunit sa lugar ng gitnang antas, ang ulan ay may kasamang malakas na hangin. Ang hangin ay mayroon ding malakas na kakayahang tumunaw, katulad ng ulan, at may kasama pang kidlat parang isang tunay na bagyo. Sa pamamagitan ng balaraw ng buto, madaling nahulaan ni Lin Moyu na ang pangkalahatang pinsala ng bagyo sa lugar ng gitnang antas ay halos 10 beses na mas malakas kaysa sa lugar ng mababang antas. Umuugong ang kulog at kidlat. Naghintay si Lin Moyu sa gitna ng bagyo ng halos kalahating minuto, at sa wakas ay tinanggap ang unang kidlat. Ang kidlat na ito ay mas malaki kaysa sa mga nasa lugar ng mababang antas, may kasamang mga itim na hibla, at mukhang kakaiba. Sa sandaling dumampi ang kidlat sa kanyang katawan, inalis ni Lin Moyu ang balaraw ng buto, personal na sinasalo ito. Na-activate ang kakayahang paglipat ng pinsala. Na-activate ang talentong comprehensible. Na-activate ang pagkakaugnay. Lahat ng pinsalang tinatanggap ni Lin Moyu ay hinahati sa lahat ng kanyang mga summon. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 1,000,000, kasabay nito, isang mas malaking agos ng init, 10 beses na mas malaki kaysa dati, ang pumasok sa kanyang katawan. Sa isang iglap, humalo ito sa agos ng init sa kanyang katawan. Agad na lumakas ang agos ng init, umabot sa sukdulan, at pagkatapos ay biglang nagbago. Ang buong katawan niya ay naglabas ng kuryente, dumadagundong. Matagal nang nararamdaman ni Lin Moyu na ang natatanggap niyang kidlat ng muling pagsilang ay malapit nang umabot sa sukdulan, at malamang ay may mangyayari. Hindi niya inaasahan na matapos niyang tiisin ang daan-daang tama ng kidlat, sa wakas, pagpasok sa lugar ng gitnang antas, naka-absorb siya ng mas malakas na kidlat ng muling pagsilang. Ito ang nagdulot ng tunay na pagbabago. Patuloy na lumalabas ang kuryente mula sa katawan ni Lin Moyu. Napansin niyang may nagbabago sa isa sa kanyang mga attributes. Noong una, matapos niyang maabsorb ang kristal ng kidlat, ang kanyang resistensya sa pinsalang elementong kuryente ay umabot na sa 50%. Ngayon, ang katangiang ito ay tumaas pa sa 60%. Resistensya sa elementong kuryente, 60%. Idagdag pa ang kakayahang magbawas ng pinsalang elemento ng 5 beses. Halimbawa, kung ang pinsala ng atake ng elementong kuryente ay 10,000, sa huli, 800 puntos na pinsala lamang ang may dudulot nito sa kanya. Ang pinsala ay nabawasan ng 12 beses, at ang 800 puntos na pinsalang ito ay hahatiin pa sa lahat ng kanyang mga summon. Ito ay maliit na pagbabago lamang sa attributes. Ang mas malaking pagbabago ay nagpapatuloy pa. Sa kamay ni Lin Moyu, lumitaw ang isang maliit na setro. Kasing laki lamang ito ng palad, ganap na gawa sa elemento ng kuryente. Sa dulo ng setro, may isang simbolo ng kidlat, na parang isang magandang hiyas na naka-embed dito. Setro ng muling pagsilang, sira, maaaring ayusin sa pamamagitan ng pag-absorb ng kidlat ng muling pagsilang, mukhang sandata o kagamitan, ngunit walang attributes, walang karagdagang paglalarawan. Hula ni Lin Moyu ay dahil sira ito kaya walang attributes. Mag-absorb ng kidlat ng muling pagsilang, naisip ni Lin Moyu. Tumingin siya sa mga ulap na puno ng kuryente sa himpapawid. Ang mga pakpak ng kidlat ay na-activate. Agad na lumadlad ang mga pakpak sa kanyang likuran. Naging kidlat si Lin Moyu at sumugod papasok sa mga ulap na puno ng kuryente. Sa malayo, sa labas ng bagyo ng hangin, natulala si Dongfang Zhao, pabulong na sinabi, paano siya nakakalipad? Ang mga pakpak na parang kidlat, ang galing tingnan. Ang pagpasok ni Lin Moyu sa mga ulap na puno ng kuryente ay agad na umakit sa atensyon ng malaking halaga ng kidlat. Sunod-sunod na kidlat ang tumama na parang gustong paalisin ang hindi imbitadong bisitang ito. Hawak ni Lin Moyu ang setro ng muling pagsilang, gustong mag-absorb ng kidlat. Ngunit nagliwanag ang balaraw ng buto, hinaharangan ang lahat ng kidlat sa labas. Hindi maka-absorb ang setro ng muling pagsilang. Kumunat ang noo ni Lin Moyu. Sa kanyang puso, sumibol ang determinasyon. Ganap niyang inalis ang balaraw ng buto. Sa isang iglap, 10 hanggang 100 kidlat ang tumama sa kanya. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 1,000,000, nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 1,000,000, nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 1,000,000, ang mga abiso ay sunod-sunod na lumitaw ng mabilis. Ang kanyang karanasan ay mabilis na tumataas.
Sa kanyang katawan, muling lumitaw ang agos ng init. Pagkalitaw nito, mabilis itong lumakas. Ang bilis na ito ay 10 hanggang 100 beses na mas mabilis kaysa dati. Nang umabot sa sukdulan ng agos ng init, naging kulog at kidlat ito na damaloy papasok sa setro ng muling pagsilang. Naglabas ng bahagyang liwanag ang setro ng muling pagsilang, tila mas lumiwanag ng kaunti. Naintindihan ni Lin Moyo, kailangan niyang gamitin ang sarili niyang katawan bilang daluyan upang maka-absorb ng sapat na kidlat ng muling pagsilang bago ito mailipat sa setro ng muling pagsilang. Ang kailangan ng setro ng muling pagsilang ay hindi ang kidlat mismo, kundi ilang espesyal na sangkap sa loob ng kidlat. Matapos maintindihan, alam ni Lin Moyo na siya lamang ang makakagawa nito. Kung ibang tao, tulad ni Dongfang Zhao, isang tama lang ng kidlat ay malamang na magiging abo na. Siya lamang ang may kakayahang maglipat ng pinsala sa malaking bilang ng mga summon, at siya mismo ay may malakas na resistensya sa elementong kuryente. Sa pamamagitan ng pag-absorb at pag-condense ng espesyal na sangkap mula sa malaking halaga ng kidlat, sa huli ay may lilipat ito sa setro ng muling pagsilang. Habang mas maraming kidlat ang naa-absorb, mas lumiliwanag ang setro ng muling pagsilang. Ngunit ang tindi ng atake ng kidlat ay unti-unting humihina. Pagkaraan ng 1 minuto, ang mga pakpak ng kidlat ay pumasok sa cool-down state. Nahulog din si Lin Moyo mula sa himpapawid. Sa sandaling ito, ang kidlat sa loob ng bagyo ay halos naglaho na, tanging malakas na ulan at hangin na lamang ang natira. Ang setro ng muling pagsilang sa kanyang kamay ay mas maliwanag na kaysa dati. Gayunpaman, nasa sira pa ring estado ito. Ngunit ang kanyang karanasan ay tumaas ng mga 5%. Matapos umabot sa level 4 na po, naging napakabagal ng pagtaas ng kanyang karanasan. Halos 20 beses niyang nilinis ang mga piitan ng elemento ng hangin at kuryente, ngunit 20% lamang ang itinaas ng kanyang karanasan. Sa average, bawat piitan ay nagbibigay lamang ng 1% karanasan. Ngunit ngayon, matapos niyang maabsorb ang malaking halaga ng kidlat ng muling pagsilang, agad na tumaas ng 10% ang kanyang karanasan. Sa loob lamang ng 1 minuto, katumbas na ito ng 5 beses na pagtakbo sa piitan. Kasabay nito, napansin ni Lin Moyo na ang kanyang resistensya sa kidlat ay muling tumaas, mula 60% ay naging 61%. Ang pagbuo ng setro ng muling pagsilang kanina ang nagbigay ng pinakamalaking pagtaas, direktang tumaas ng 10%. Ngayon, mas marami pang kidlat ng muling pagsilang ang naabsorb niya, ngunit 1% lamang ang itinaas. Kahit siya ay hindi lubos na maintindihan ang kakaibang bagay na ito. Ang panganib ay talagang kasama ng pagkakataon. Marahil, ang pagkapadpad sa mundo ng pagkabulok sa pagkakataong ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya. Mag-ingat, sa kanyang tainga, umalingaw-ngaw ang nagmamadaling tawag ni Dongfang Zhao. Pagkatapos, nahilo siya. Sumugod na si Dongfang Zhao sa tabi niya, itinaas ang kanyang kalasag. Kumislap ang kalasag, hamarang sa harap niya. 3 nabubulok na hellhound ang sumugod. Hindi gumana ang kakayahan ni Dongfang Zhao, ang balaraw ng buto ang naging unang linya ng depensa. Boom! 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 Ang mga nabubulok na hellhound ay napatalsik. Ang mga gitnang antas na nabubulok na bangkay na sumunod sa mga nabubulok na hellhound ay naharang din ng balaraw ng buto. Walang pakialam na kinagat ng mga gitnang antas na nabubulok na bangkay ang balaraw ng buto, na nagdulot ng mga tunog ng pagkalagot. Puno ng takot ang mukha ni Dongfang Zhao, ngunit hindi siya umatras. Sa sandaling ito, walang proteksyon ng balaraw ng buto si Lin Moyo. Nakita ni Dongfang Zhao na inalis ni Lin Moyo ang balaraw ng buto. Ang ginawa niya ay medyo nagpagulat kay Lin Moyo. Kailan pa siya naging ganito katapang? Kung walang proteksyon ng balaraw ng buto, gamit lamang ang sarili niyang kakayahan, kahit makayanan ni Dongfang Zhao, tiyak na masusugatan siya kahit kaunti. Kung hindi man magasgasan, makakagat. Ang masugatan sa lugar na ito, marahil alam niya kung ano ang kahihinatnan. Tiningnan ni Lin Moyo ang itsura niya, alam niyang hindi niya siguro naisip ang lahat ng iyon. Sa katotohanan, hindi rin alam ni Lin Moyo kung ano ang mangyayari kung makagat siya. Siguro okay lang naman. Kayang alisin ng general na necromancer ang negatibong estado na ito. Bukod dito, ang kanyang passive na kakayahan ay immune din sa lahat ng negatibong estado. Kaya, hula ni Lin Moyo, kahit makagat siya, walang mangyayari. Ang laso ng nabubulok na bangkay ay hindi makakaapekto sa kanya. Kung masugitan man, hindi ito mahalaga. Isang pindot ng kamay, isinuot niya ang balaraw ng buto sa kanilang dalawa ni Dongfang Zhao.
Kasabay nito, lumitaw ang mga mago ng kalansay sa tabi niya. Boom! 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 Ang mga tunog ng elementong pagsabog ay umalingaw sa paligid. Ang mga gitnang antas na nabubulok na bangkay at nabubulok na hellhound ay sumabog lahat at naging pira-piraso. Sa sandaling ito, nahimasmasan si Dongfang Zhao, humihingal. Mahinang sinabi ni Lin Moyu, okay na. Huwag kang huminga ng malakas. Maraming mga bula ng bulok na laman sa hangin. Ang mga salitang ito ay nagpatakot kay Dongfang Zhao, dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig. Tumawa si Lin Moyu at nagpatuloy sa paglakad. May mga bagay na hindi kailangang sabihin, kailangan lamang tandaan. Suot ang bal-araw ng buto, tinawid nila ang bagyo. Ang mga mago ng kalansay sa tabi niya ay nililinis ang lahat ng halimaw sa daan. Mabilis na sumunod si Dongfang Zhao, pag-ulong na nagtanong, kanina, paano ka nakalipad? Tumawa si Lin Moyu. Siguro alam mo ang tungkol sa hiyas ng elemento? Nag-isip lamang sandali si Dongfang Zhao at agad na tumango. Alam ko, sa kanyang pinagmulan, natural na marami siyang alam na impormasyon. Kahit hindi pa niya nakita na niya ito sa mga libro. Ito ang kagandahan ng isang pamilyang may mayamang pamana. Sabi ni Lin Moyu, nakuha ko ang hiyas ng kidlat. Nagising ang kakayahang mga pakpak ng kidlat na nagbibigay sa akin ng kakayahang lumipad sa maikling panahon. May kaunting paghanga sa mga mata ni Dongfang Zhao. Ang swerte mo naman. Ang paggising ng kakayahan mula sa hiyas ng elemento ay napakababa ng tsansa, marahil wala pang 1 sa 1,000. Medyo nagulat si Lin Moyu. Ganoon ka ba? Bakit hindi ko naramdaman iyon? Hiyas ng lason, hiyas ng liwanag, hiyas ng kidlat, 3 hiyas na ang nagising ng kakayahan. Siguro, sobrang swerte ko lang talaga. Mukhang ito lamang ang paliwanag. Nagtanong muli si Dongfang Zhao, kanina, bakit ka sumugod sa mga ulap na puno ng kuryente? Sabi ni Lin Moyu, mag-absorb ng kidlat ng muling pagsilang. Maaari nitong palakasin ang resistensya ko sa elementong kuryente, at maaari ring magpataas ng karanasan. Pero, hindi ba delikado iyon? Natakot ng husto si Dongfang Zhao noon, akala niya ay nababaliw na si Lin Moyu. Ang mga kidlat na iyon ay medyo nakakatakot, malinaw na nararamdaman ni Dongfang Zhao ang lakas sa loob nito. Hula niya, kung siya ang matamaan ng isa, halos mamamatay na siya. Ngunit tiniis ni Lin Moyu ang hindi mabilang na ganitong tama nang walang anumang pinsala. Tumawa si Lin Moyu at umiling. Walang panganib. Alam ko ang hangganan. Habang patuloy silang naglalakad, ang mga halimaw sa daan ay palakas ng palakas. Ang kanilang mga lebel ay pataas din ng pataas. Ngunit para kay Lin Moyu, para lamang siyang namamasyal. Ang mga mago ng kalansay ay nagpapakawala ng ilang kakayahan, at ang mga halimaw ay sumasabog na. Hindi man lang sila makalapit. Naramdaman pa nga ni Dongfang Zhao na ang mundo ng pagkabulok ay hindi naman pala kasing delikado tulad ng sinasabi ng kanyang pamilya. Nagkaroon pa siya ng ilusyon na para silang nagliliwaliw sa magandang tanawin. Ngunit ang tanawin dito ay talagang hindi magandang tingnan. Patuloy na binabago ni Lin Moyu ang direksyon, naghahanap ng mga bagyo. Kailangan niya ng kidlat ng muling pagsilang, napakaraming kidlat ng muling pagsilang. Mag-ipon ng karanasan, pataasin ang resistensya sa kidlat, ayusin ang setro ng muling pagsilang. Sa ngayon, mukhang ito ang pinakamalaking pagkakataon sa mundo ng pagkabulok. Sa isang iglap, 1 buwan nang nananatili sina Lin Moyu at Dongfang Zhao sa mundo ng pagkabulok. Sa loob ng mahigit 30 araw, paikot-ikot at paliko-liko, nakausad sila ng mahigit 20,000 kilometro. Nakahanap si Lin Moyu ng maraming bagyo, nag-absorb ng hindi mabilang na kidlat ng muling pagsilang. Hindi namamalayan, natapos na niya ang unang pag-angat ng lebel matapos magbago ng klase, umabot na sa lebel 41. Ang lahat ng kanyang 4 na pangunahing attributes ay tumaas ng malaki, lakas, 48,600 licks, 48,600 espiritu, 112,800 katatagan, 48,600 kumpara noong nasa level 4 na po siya, ang kanyang espiritu ay tumaas ng 6,300 puntos. Ang iba pang 3 attributes ay tumaas ng tig 840 puntos bawat isa. Sa kabuuan, tumaas ito ng mga 8,800 puntos. Ang kabuuang attributes ay 10,000, error sa text, dapat mas mataas. Ang antas ng pag-angat na ito ay masasabing nakakamangha. Kahit ang isang profesional na nasa gitnang antas ng mitolohiya, ang kabuuang attributes sa level 40 ay 60,000 lamang. Bawat pag-angat ng level ay hindi lalagpas sa 5,000.
Ang pagkakaiba sa bawat pag-angat ng level ay halos 70%. Kung magpapatuloy ang pag-iipon ng ganito bawat level, pagdating sa level 50, 60, o mas mataas pa, ang pagkakaiba sa attributes ay magiging napakalaki, parang langit at lupa. Kung ibang profesional ito, mas magiging nakakamangha ang pagkakaiba. Matapos umabot sa level 41, nagpatuloy si Lin Moyu sa paghahanap ng mga kumpol ng bagyo, nag-a-absorb ng kidlat ng muling pagsilang. Ang kanyang karanasan ay muling tumaas hanggang 30%. Pakiramdam ni Lin Moyu, kung magpapatuloy ito, tiyak na makakaangat pa siya ng ilang level sa mundo ng pagkabulok. Habang parami ng parami ang naa-absorb na kidlat ng muling pagsilang, mas bumabagal ang pagtaas ng kanyang katangiang resistensya sa elementong kuryente. Noong una, biglang tumaas ito ng 10%. Sa mga sumunod na bagyo, bawat isa ay nagdaragdag lamang ng mga 1%. Matapos umabot sa 70%, kailangan ng maraming beses bago tumaas ng 1%. Bukod dito, patuloy na bumabagal ang pagtaas. Sa kasalukuyan, ang kanyang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay umabot. Nasa 75%. Ang huling 1% na nadagdag ay matapos niyang maabsorb ang 10 bagyo. Matapos maabsorb ang malaking halaga ng kidlat, ang setro ng muling pagsilang ay nananatiling nasa sirang estado pa rin. Mas maliwanag lamang ito kaysa dati, ngunit malayo pa bago ito tuluyang maayos. Sa loob ng 1 buwan, naglakbay silang dalawa, tinawid ang lugar ng mga halimaw na level 40, at pumasok sa lugar ng mga halimaw na level 50. Dito, nakakita si Lin Moyu ng mga demonyo mula sa kalaliman, hindi hellhound, kundi tunay na demonyo mula sa kalaliman. Susunod, nakaharap niya ang lahi ng dragon. Ang mga mandirigma ng dragon ay naging nabubulok na bangkay din, nananatili rito magpakailanman. Sigurado si Lin Moyu na ang malaking digmaan noon ay nangyari sa pagitan ng tatlong lahi, tao, demonyo, dragon. Ang labanang ito ay tiyak na napakalupit, kayang wasakin ang isang maliit na mundo. Ang taong gumamit ng kakayahang iyon sa huli ay tiyak na isang napakasamang tao, ginawang ganito ang buong mundo, naging isang lupain ng mga patay. Pagpasok sa lugar ng mga halimaw na level 50, naglabas muli si Lin Moyu ng 100 pang mago ng kalansay. Matapos subukan, ang elementong pagsabog ng mago ng kalansay ang may pinakamagandang epekto ng pinsala dito.